the Word became flesh. Kumbaga, there's power in the Word. Kung lagi mo iniisip, wala ka. Kaya lagi kang wala. Thoughts become things. If you see it in your mind, you will hold it in your hand. Totoo po yan. What your mind can conceive, your body can achieve. May basahin? The law of thinking. Okay, 1, 2, 3. That we can only attract what we think by changing your conscious thought patterns, which is your ruling state. You will allow yourself to effectively change the result to what you want. How far a person can go or how great the success a person can have depends on the thinking. Ang dami niya sinabi. Puro English, ang hirap intindihin. Basta sinasabi lang niya, in law of thinking, be careful sa iisipin natin. Kasi ang utak ng tao parang magnet. Kung ano iniisip mo, lagi. The universe will rearrange itself to make it happen to you. Kaya Luis, kung mag-iisip ka na rin lang, pag-isip mo sa umaga, dapat laging positive. Okay? Every single day. Subukan nyo, Richard, pag-isip sa umaga, ay, visit na buhay. Visit talaga buhay mo. Bakit? Sinabi mo eh. Di ba? Remember, the Word became flesh. Kumbaga, there's power in the words. Kaya pag-isip pa lang sa umaga, Lord, thank you for this wonderful day. Kahit wala kang pera, kahit walang ulam, kahit walang pamasay, kahit walang downline, Ruben. Lord, thank you for this day. Thank you, buhay ka pa. Inalaw pa ng Diyos na mabuhay tayo lahat. Pwede namang hindi na. Kaya, thank you. Alright? Then, law number 2, the law of supply. Ito, maganda to. Let's all read aloud. The universe is a source of unlimited supply. It is enough for everyone. If we focus on abundance, our feelings, emotions, and actions eventually attract abundance into our lives. Paano natin i-explain yan in layman's term? Kung lagi mo iniisip, wala ka. Kaya lagi kang wala. Yung tipong sa handaan, kung kakain ka, para kang mauubusan, para kang patay gutom. Relax lang. There is supply for everybody. There is enough for everyone. Relax lang. Nagigets niyo ako? Meron kasing tinatawag na abundance mentality. May tinatawag na scarcity mentality. Magkaiba po ito. Sana wag tayo magkamali ng paggamit. Yung tipong paghingi ng pera sa si Luis, Mami, kailangan ganito sa school. Yung tipong, wala tayong pera. Visit ka. Ganyan ba si Mami? Kaya laging walang pera. And don't ever tell to your kid, ang tigas ng ulo mo, kaya tumitigas ulo eh. Anak, ang bad-bad mo, kaya nagiging bad yung anak mo. Bakit? Sinasabi mo. Diba? Kahit yung anak mo, bad, nak, ang bait-bait mo, nak, I love you, kahit gusto mong paluin. I love you talaga, anak eh. Nagigigil ka na eh. Gigil mo ako, anak eh. Diba? Do not tell. Kasi ang utak kasi ng mga kabataan, para tong mental programming, wala sila gaanong shield sa rejection. Di pa ganila ganong naiintindihan kung tama ba mali. Kung anong pinifeed natin. Minsan lang, may pupunta sa bahay niyo, naniningil na Bombay, hahanapin ka. As naroon si Luis, anak, sabi mo wala si Mami. Tinuturo mo magsinungaling anak mo. Maisip ng anak mo, ay, ano naman si Mami, ba't siya nagsisinungaling? Ay, pwede pala yun. Unknowingly, unconsciously, yun ang sinisend mo message sa bata. Gets niyo po? Kaya be careful. Lalo na pag kasama nag-drive. Tapos, walang tao. Madaling araw, stop. Kasama mo anak mo. Ako dati, anak ko, sinita ko. Daddy, di ba red? Paano kakatwiran? Anak, madaling araw naman eh. Ang hirap. As nakita ng anak ko dati, yung panganay ko, nag-iyosi. Ako, bata pa siya, 5 years old. Sabi niya, Daddy, ba't ka nag-iyosi? Di ba bad yan? Ano sasagot mo? Nagigets nyo? Kaya be careful kung ano pinakikita ng anak natin sa atin. Kasi tayo, i-employ nila tayo kasi gagayahin nila eh. Are you learning? Ngayon po, yung law of supply, I want you to have this mindset. There is enough for everybody. Di ba? Kumbaga nga,
ah, wala kang makikitang ibon na lumilipad, tapos bumagsak, namatay, tapos nung inotopsy, ang cause of death niya, hunger. Walang patay gutom na ibon. Tama ba, Luis? Ang ibon, pag yan namatay, I think 3 dahilan lang. Sa bagyo, na kuryente, tinirador. Walang ibon na namatay sa gutom. Nalason, parang unlikely. Paano mo lalasunin yung ibon? Di ba? Normally po yan, ilang 3 dahilan o 4. Binarel, tinirador, na bagyo. Pero wala namatay na ibon sa gutom. Kasi po, biblically written, it is written, I think Matthew 6:26, do not worry. Yes, for tomorrow, ang Diyos naglaan ng pagkain sa ibon. Ang kailangan gawin lang ng ibon, lipad sa pugad niya, magbanat ng pakpak, magbanat ng buto, maghanap ng pagkain, naglaan si Lord ng pagkain sa ibon. There is enough supply para sa ibon. Ibon to. Hindi kaya sa ating mga tao, the more na naglaan si Lord sa atin. Kaya do not worry, Ruben, sa downline. Do not worry sa downline na agila left and right. Do not worry so much. Just pray, you work hard. Kaya lang, Ruben, hindi kakatok sa bahay mo yan. Ruben, ako yung sugo. Ako yung pinadala ng Diyos sa iyo. Walang ganon, Ruben. You need to go out of your house. Hanapin mo, pero darating yan. Bibigay sa iyo ng Lord dyan, 2 lang. Kapag prepared ka na at deserve mo na. Wala ba akong downline? Teka lang muna. Baka hindi ka mo pa-deserve. Baka, imagine mo, Richard, pag binigyan ka ng 1,000 downline on your left, 1,000 downlines on your right, masaya ba yun? Naman. Siyempre. Pag humingi sa'yo ng schedule yung mga yun, kaya mo kaya? Kaya hindi mo bibigay. Baka kasi, nire-ready pa ni Lord yung knowledge mo. Dapat deserve mo. Dapat ready ka. Dapat prepared ka na. Ganun po siya. Are you learning? Kaya I want you to have this mindset. Law of supply, minilaan ang Diyos sa iyo na agila mo. Minilaan ang Diyos sa iyo na alas sa baraha. Huwag ka lang hihinto. Mabubunot mo rin sila. Alright? Then, konting loss lang po ito. Hanggang 100 lang po ito. Hanggang 5 lang. Law number 3, law of attraction. Can we all read? What we focus on, we will attract. Everything we experience in our life is dictated by our own mind. It is important to just focus on thinking about what you want and get emotionally involved to attract it into your life. Ang dami niyang sinabi. Basta sinabi niya, ang law of attraction para itong law of thinking. Be careful sa iniisip mo. Kung ano yung gusto mo mangyari sa inyong mag-asawa, Percival, everyday, law of attraction, harmonious relationship, may anak kayo, tapos 100, tapos abundant life. Lagi mong i-attract, lagi siya mag-role-playing sa utak mo. Kaya nga, dapat gagawa tayo ng vision board. Gumawa na ba kayo ng... Very good sa gumawa, very good. May vision board, kalalagay mo yan, sa sa part ng bahay mo, unang mo makikita pagising mo. Di ba meron kayo doon? Inahanap ko sa inyo, actually kanina yung vision board nyo eh. Yun ang hindi ko nakita. Gawa kayo noon. Kotse, race. Kung ano gusto nyo, gapitin yung kotse, lagay mo sa illustration board. Kotse, bahay, travel, lagay mo doon. Savings, gupitin mo, declare mo. At ilagay mo doon, I am driving my brand new Toyota White Race. Today, kailan? You dictate. Di ba nga, specific? Ang goal, di ba smart? Specific, measurable, attainable, realistic, and with time bound. You declare. Hindi yung, bahala na. Ay, hindi mangyayari yun. Anong kotse gusto mo? Hindi ko alam eh, basta 4 gulong. Hindi ka magkakakotse. Kapatid, siguraduhin ko sa iyo. Bakit? Hindi mo alam eh. Di ba sabi nga, ask and you shall receive. Hingin mo kay Lord. Are you learning? Thoughts become things. If you see it in your mind, you will hold it in your hand. Totoo po yan. What your mind can conceive, your body can achieve. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, what you think, you become. Alright? Kaya Luis, gusto mo maging top 1 sa school, isipin mo, attract mo, then you declare. Are you learning? Then law number 4, ito maganda po. Nagtataka ba kayo minsan, bakit lagi kang walang pera? Minsan ba naisip niyo, bakit ganun? Masipag naman ako, ba't lagi ako walang pera? Bakit wala akong pay-ins? Ito, Ruben, makakatulong sa inyo itong lahat. Law of receiving, law number 4, can we all read aloud?
We must give in order to receive. Stop. Stop na tayo doon. Ang sabi dito, we must give in order to receive. Can we all repeat? We must give in order to receive. That's law number 4. Ang mahalaga po yan. Gusto mo magkaroon? Magbigay ka. Kaya kita nyo si Apply Marisa. Ina-apply kasi ito ni Apply Marisa eh. Law of receiving. Di ba? We must give in order to receive. Your GU is constantly giving more than she can give. That's why your GU is constantly receiving blessing after blessing after blessing after blessing. Akalain mo ang pogi ng asawa? Bakit? Ina-apply niya kasi yung law of receiving. Nag-gets nyo? You give. You give. Huwag tayong ganun sa pera. Kaya nga, di ba, yung tithes, ito yung ina-apply na principle dun eh. Sa tithes, sa church, may it be anumang religious affiliation nyo, di ba? Tinuturo, you give 10%. Tapos, dumating yung time, you give, kung ano yung maluwag bukal sa puso mo, you give. You give offering sa Lord. Regardless, ano man, kung naniniwala kayo sa tithes, very good. Kung hindi, sa church nyo, di ba, nagbibigay tayo sa simbahan? Di ba, pa nagbibigay ka sa simbahan, kasi naging Catholic ako ng bata, alam mo, pagka nagbibigay yung parents ko, sa pakiramdam sasabihin ko, tay, ako na tay. Di ba ikaw maghuhulog? Pag hinulog mo, actually, balikan natin, pag hinulog mo sa church, sa Catholic church, pag hinulog mo, how do you feel? Happy. You feel good, di ba? Nakapagbigay ka eh. Yun ang power ng giving. Yes. The Lord will bless us tremendously. Papayamanin tayo. Dapat lang, lagyan natin sa isip natin, papayamanin tayo ng Diyos. Hindi lang para sa sarili natin, hindi lang para sa pamilya. Papayamanin ka ng Diyos. Sir Art, bakit? Gagamitin ka ng Diyos para magbigay ka sa ibang tao. God will bless us, liglig, umaapaw, para you will give, you will share to a lot of people. Alam niyo, pinakamasarap magbigay sa mga taong walang balik. Walang balik. Panibigay ka ng pera, friend, sa magulang mo, normal lang, magulang mo yun. There's no bearing. It is just your responsibility. Magbigay ka ng pera sa anak mo yun eh. Normal, responsibilidad mo yun. Walang bearing. Pero magbibigay ka ng pera sa hindi mo kakilala. Nakita mo lang, street children. Isabigyan mo ng pera, take out ka sa Jollibee. Di ba? Take out ka, bawa ilan sila sa pamilya, 5. Take out ka once in a while. Hindi kailangan maraming pera. When you feel like you want to give, you give. Alam mo naman yung magkano yung 1 piece, 120? Bili ka 5 ganun, so 600. May nakita ka sa lugar nyo, street children, bigyan mo, alam mo yung sayang idudulot mo? Sa pamilya na yun, na hindi mo alam, di ba pala naghahapunan? Binigyan mo ng Jollibee? Yun ang power of giving. Alam niyo, pag ginawa niyo po yun, nakangiti ang Diyos sa langit at bumubukas ang pintuan ng pagpapala. Alam ng Lord yan eh. And the Lord will pour out abundance blessing sa mga anak niya na hindi maramot. Pero pag maramot ka, wala. Parang ano yan eh, parang close finger ka. Sabi nga nila, boksingero, close finger ka, sample na may hawak kang sun. Pag sinarado mo yung sun, yung kamay mo, yung sun tatapon lang eh. Hindi mo siya makikip. Pero kapag nakabuka yan, hindi tatapon yung sun. What I'm trying to say, you give. We must give in order to receive. Yan po ang isang law na kailangan natin i-apply every day. Okay? Then law number 5, I will end with this. The law of increase. The law of increase is about being happy. Yan. And being grateful for what we have now. At the same time, we need to have faith that we can grow and have more of it. The key to this law is to feel grateful, to praise for the good things, and amplify the positive things that we have in life. Nakakita na ba kayo ng mayaman? Taong successful mayaman, tas bugnutin sa buhay. Hindi mo pag tinanong, ba't ka successful? Galit ako! Ano ako usapin? Mayaman ako. Walang ganon. Di ba? Normally, pag nakita mong taong successful, lagi yan nakangiti. Masayahin yan. Palabati yan. Nagigits nyo?
Kung gusto pala natin to, the law of increase, para magkaroon tayo ng continuous increase, kailangan lagi tayong happy and kailangan lagi tayong grateful sa konti. Kahit konti, kahit wala. Maging grateful tayo sa Diyos, buhay pa tayo. Kasi pwede nang hindi na eh. Are you learning? When you apply these 5 laws in building your organization, believe me, your organization will become stronger. Hindi pwedeng hataw lang. Gamitan niyo po ito ng working smart. And working smart, understanding this law of universe. Building your organization stronger. You want to make it successful? Tatapusin ko po dito in 5 minutes. Use things, not people. Love people, not things. You need to build your business with love. Kasi yung iba, tatawagan yung downline, Percival, weak leg. Percival, ilang pay-ins nyo ngayon? Power, tatawag ka sa downline mo, pay-ins pa. Minsan mo nga lang tatawagan mo pa, pay-ins pa, cut off pa. Marites, ilang pay-ins mo? Diba, hindi ka malaki na musta? Tatawagan ka ng upline mo, walang iyang yun. Tinatanong sa'yo, pay-ins. Power. Diba? Do not look our downlines as money-making machine. Dapat, when you call them, Marites, how can I help you? Paano kita matutulungan makuha yung goal mo? Kung upline mo ako, how can I help you? Nagigets niya? Ngayon, sir, ba't yung upline ko hindi ganun? Kung hindi ganun yung upline mo, huwag mo nang gayahin. When you build your organization, ito gawin mo. Build your business with love. Di ba sabi nga nila, there is no such thing as forever business. Tama ba? Yes, it can be. There is no such thing as forever business. But, love is forever. Naniniwala ba kayo doon? Walang forever. Bitter. Love is forever. Love endures all things. Anong ibig sabihin? Di ba sabi nila, there is no such thing as forever business, but when you build your business with love, your business can be forever. When you love your people will take care of your business. Mahalin mo tao mo. Do not call your people downline. Call them business partner. Don't ever tell, downline lang kita. Ano ka, power? Pag-aari kita. Ano ka, power? Treat your downlines as family. Tayo naman, as downline, treat our uplines as family din.